Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Para po sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So bago tayo pumunta dito sa bagyong Maymay na posibleng mag-landfall mamayang madaling araw, silipin muna natin itong bagyong may international name na Dolphin. Dahil bukod sa hindi natin ito inaasahang tumama sa lupa at mag-landfall, ito po ay medyo malabo na ring pumasok pa sa ating area of responsibility. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,565 kilometers east-northeast o silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon at nasa itaas na ng ating area of responsibility sa kanto nito. So hindi na natin inaasahan niyang pumasok pa sa ating area of responsibility at sa ngayon, humihina po yan pero nasa typhoon category pa din ang Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 185 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. So medyo bahagya pang pataas at yan po ay patungo dito sa may southern portion ng Japan sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga pataas po yan at kung titingnan natin itong track ng Japan Meteorological Agency ay hindi na natin ito inaasahan ng mag-landfall o tumama pa sa lupa. At dahil nga pa west-northwest ang kanyang pagkilos o medyo pataas ng bahagya patungo dito sa southern portion ng Japan, hindi na nga natin yan inaasahang pang sumabit pa dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, bagamat humihina is lumalawak po yung kanyang sirkulasyon. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na parang monsoon gyre na circulation. Ibig sabihin po niyan, may kalawakan po yung ating sirkulasyon at kung papansinin nyo yung ating hangin, ayan, hanggang dito pa po yan sa baba, sa eastern section ng ating bansa. At kaya sa mga susunod na oras hanggang bukas, habang kumikilos po pakanluran, itong bagyong may international name na Dolphin, yan naman po ang magpapalakas ng habagat at sasama na sa kanya ito pong bagyong Maymay. Pero sa ngayon, ito pong bagyong Maymay ay nasa tropical storm category pa din ng Pag-asa. So puntahan naman natin yan. So narito po sa ngayon ang bagyong Maymay, nasa eastern section ng Ilocos Sur at medyo may kataasan din po yan. Umakyat po yan ng bahagya. Dahil po dyan, mas mataas na rin po yung ating inaasahang landfall o pagtama nito sa ating kalupaan mamayang madaling araw. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 75 kilometers na lamang southwest ng Sinait, Ilocos Sur. So nandito na po sa itaas ng Ilocos region at may taglay na lakas na hangin na nasa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Silangan po o pasilangan na ang kanyang pagkilos o patungo sa direksyon ng ating kalupaan sa bilis na 15 kilometers per hour. So sumasama na po yan dito sa inflow ng ating hangin na hinihila nga nitong bagyong may international name na Dolphin. Ngayon, kung titingnan natin itong ating satellite image, narito po yung ating mga kaulapan associated sa bagyong si Maymay. At again, meron tayong mas malalakas na bulto pa ng mga pagulan paparating dito sa western section ng northern at central Luzon. Yan po ang areas ng Ilocos region, kasama po dyan ng Ilocos Sur, lalong-lalo na ang areas ng La Union at area po ng Pangasinan. Maging dito sa mga kabundukan ng Abra, Mountain Province, Ifugao, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City. So ngayon pong magdamag yan, kaya mag-ingat po tayo dyan, lalong-lalo na gabi po yung ating mas mararamdamang malalakas na pagulan. Kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Maymay. After po nitong tumawid, makikitaan po natin ito ng pagkina into a tropical depression hanggang maging low pressure area. Dito na po sa may East Philippine Sea. Pero habang tumatawid po yan, asahan pa rin po natin ang mga posibleng pagulan at mga thunderstorms sa Northern Luzon, natitirang bahagi po ng Central Luzon, lalong-lalo na ang western section nito, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, maging dito po sa mga areas ng Nueva Vizcaya, Quirino, maging dito sa area ng Nueva Ecija. Ito namang nasa ibaba ng Central Luzon, extended na po dyan yung ating habagat o southwest monsoon. Possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan, manaka-naka o yung tawag nating intermittent o paputol-putol na pagulan sa mga areas po ng Pampanga, Tarlac, kasama po dyan ang Bataan, maging dito sa areas ng Bulacan, at ito pong malaking bahagi ng Calabarzon, including Metro Manila. So hindi pa po tapos yung ating pagulan nasa Metro Manila, putol-putol po yan. So any time of the day, sa maghapon, posible po tayong makaranas ng pagulan at malakas po yan kapag meron tayong thunderstorm. So mag-ingat pa rin po tayo bukas sa mga papasok sa opisina at trabaho. At kung wala naman tayong gagawin, ay pumalagi na lamang po tayo sa bahay dahil may kasama rin pong malalakas na hangin ito.
At mas lalakas pa yung ating habagat sa mga susunod na araw. Samantalang, ito namang areas ng Mindoro o Mimaropa, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Nag-extend din po ang epekto ng habagat dito sa Western Visayas, lalong-lalo na dito po sa isla ng Panay, including Guimaras, Iloilo, maging dyan po sa area ng Boracay. Affected po tayo ng habagat o southwest monsoon. Ngayon, titingnan natin muli yung ating hangin sa mga susunod na araw dahil ito nga ang bagyong C, may international name na dolphin, ay papalakasin pa yung ating southwest monsoon o ating habagat na siya pong magpapaulan naman. So magta-transition po yung ating mga pagulan mula dito sa direct effect ng bagyong Maymay, magiging mas malawak po yan dahil naman po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. So magiging spread out po yan dito sa western section ng ating bansa. So bukas magpapatuloy po yung mga malalakas nating pagulan na direct effect ng bagyong Maymay. Ito po ay bukas Thursday, Northern Luzon, Central Luzon, particularly sa western section ito. Pero sa Biyernes, mapapansin nyo, yung ating mga pagulan ay nandito na muli sa western section ng Central Luzon, including Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan. Nag-taper down lang ng konti, pero meron pa rin po tayong matataas na chance ng pagulan dyan. Ilocos Region and some parts ng Central Luzon, especially yung western section nito, including Metro Manila at maging dito po sa Mimaropa, some portions ng Bicol Region, nag-extend po dyan yung ating habagat o southwest monsoon. At ramdam din po yung ating hangin dito hanggang sa Visayas area. Kung papansinin nyo, muli yung tinatawag nating, ayan, pressure lines, yung ating isobars. Ibig sabihin, pag dikit-dikit, mas malakas po yung ating hangin. So yan, mas dikit-dikit po yung ating hangin, nag-extend pa po yan dito sa areas ng Visayas. Maging dito sa Mindanao, pero mga pulo-pulo o yung mga afternoon showers at thunderstorms na lamang po yung ating aasahan dyan. At again, magpapatuloy yan hanggang sa darating na Sabado at weekend. So yan, magpipik muli yung ating pagulan sa western section ng Luzon at kasama po dyan ng Metro Manila, maging sa Mimaropa by weekend. So yan po ay given na nandyan na po sa may area ng Southern Japan at Taiwan, itong bagyong si Dolphin o may international name na Dolphin. Kung mapapansin nyo, dikit-dikit halos yung ating mga isobars, kung saan yan po ay nagsisignify ng malakas na hangin na nag-i-extend pa. May kalawakan po, nag-i-extend pa dito sa Palawan at Visayas. So, double ingat din po tayo maliban sa malalakas na pagulan na dulot ng habagat sa western section ng ating bansa. Mag-ingat din po tayo sa pabugso-bugsong hangin na epekto po ng habagat o southwest monsoon. So again, ito na po yung ating parang tinatawag na siyam-siyam sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa mga areas na nasa western section ng ating bansa, na nagsimula yung mga pagulan nitong mga nakarang araw pa at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod pang mga araw dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Kaya again, tumataas po yung chance ng mga flash floods, especially landslides sa mga bubundok na lugar kapag saturated na po or puno ng tubig yung ating mga lupa at mga kabundukan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. At again, ugaling po mag-check ng inyong local LGU at BRMO if ever may evacuation plan sa inyong areas, lalong-lalo na po yung nakakaranas ng malalakas na pagulan, dulot na epekto ng bagyong Maymay at ng ating habagat o southwest monsoon. Magpapatuloy pa sa mga susunod na araw. Balikan natin yun bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.